searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Iba tayong manalangin sa umaga na ito. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, once again for this hour, for this day, Panginoon, that you have set upon us, Lord God, na minsan pa ay sama-sama na makapagburi sa iyong banal na tahanan, O Lord. Salamat at aming iniingayahan ang iyong banal na presensya sa apat na sulok ng tahanang ito, Lord Jesus. Walang ibang maranasan, Panginoon, ng bawat isa kundi ang iyong presensya lamang.
ang iyong pagkilos lamang, O Diyos, ang maranasan ng bawat isa ngayon, Lord God. Tunay kami ay nauuhaw, minsan pa sa iyong presensya, sa iyong pangungusap, O Diyos, at sa iyong pagkilos kami ay patuloy na nananabik, O Lord. And at this very moment, Panginoon, aming itinataas ang bawat puso namin, Lord God, sa mga oras na ito. Saligsigin mo, siyasabin mo, Lord God, ang puso ng bawat isa at makita mo yung puso, Lord Jesus, na nagnanais lamang na magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo. The worship, the praise that you deserve, Lord God. The undivided attention, Panginoon, ng iyong mga anak sa umagang ito at yung undivided na pagpupuri na nararapat lamang sa iyo, Lord God, ang iyong patuloy nga po na matanggap sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa kalayaan na binibigay mo, sa opportunity sa bawat isa na kami ay malayang makakapagpuri sa iyo sa pagkakataon na ito, Lord God. Tunay ikaw ang Diyos na mabuti. Wala kang katulad, O aming Diyos. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na marapat papurihan, dakilain, pasalamatan, O Diyos. Dalangin lamang namin, Panginoon, sa umagang ito, tanggapin mo ang mga papuri, awitin na iaalay sa iyo ng iyong mga anak. Fill this place with your presence, O Lord. Holy Spirit, we welcome you in this place. Holy Spirit, come. Joy unspeakable, peace that surpasses all understanding, healing, Lord God, flow in this place. As we worship you, Lord, as we worship you, walang ibang maitaas kundi ang iyong pangalan lamang, O Jesus. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Tanggapin mo ang papuri na iaalay sa iyo ng mga anak, O Diyos. Salamat, O Diyos, salamat sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa mga oras na ito. Hallelujah. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay sama-sama na magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Pagpapala niya sa akin, lubos-lubos. Salamat, Panginoon!
kalayaan. Salamat sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan and even sa provision, Lord Jesus. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, O Diyos. Kaya kami ay patuloy na magpupuri sa oras na ito. Tanggapin mo, O Diyos, ang mga papuring alay sa iyo ng iyong mga anak. Sa mga oras na ito, dakilain ang iyong kabutihan, papurihan ang iyong katapangan, O Diyos. Ikaw ang Diyos na marapat lamang sambahin at dakilain sa aming kalagitnaan at sa aming mga buhay. O maging daluyan ng iyong pagpupuri ang buhay na ito, Panginoon. Nararapat lamang para sa iyo. Hallelujah. Let's sing. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo, walang katulad. Sige kapatid, awitin mo sa Panginoon. Pupurihin ka, tanggapin mo, Panginoon. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo, walang katulad.
sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Ka sa awit, itataas ang aking ibig, itataghan sa buhay ko'y kapatid, mabuti mo sa Panginoon. Itaas mo yung awitin sa ating Diyos. Nararapat ng pagpilito sa umagang ito. Itaas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghan sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Yes, continue to worship Him. Itaas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Yes, patuloy ka naming pupurihin aming Diyos na makapangyarihan. Sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa kalayaan na meron kami, na Ikaw ay aming napupuri at nasasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa oras na ito po, Panginoon, dalangin po namin na kayo lamang ang siyang maitaas at maparangalan sa aming pong kalagitnaan. Dahil sinabi mo sa iyong salita, O Diyos, pag aming itinataas ang pangalan ng aming Panginoong Hesus, Ikaw ang magdadala sa bawat isa sa iyong paanan. Kaya Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, muli kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy na inaamin, Panginoon, that apart from you, we cannot do anything. Kaya, O Diyos, kami ay patuloy na kumukonekta sa iyo. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan at Ikaw ang aming kagalakan. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na mangusap ka sa bawat isa po sa amin. Hayaan mo na ang mga salita mo na mahayag ay muling magbigay sa amin ng katatagan at tibay ng aming pong pananampalataya. At upang sa ganon, O Diyos, hindi lamang po kami sama-samang maglilingkod sa iyo, kundi sama-sama po kaming mananalangin. Dahil alam namin, Panginoon, there is power in corporate prayer, O God. Lord, sa oras na ito, hayaan mo
na patuloy po naming mapakinggan ang iyong tinig sa aming pong kalagitnaan at patuloy na ikaw ay mangusap upang ang bawat isa po sa amin, Panginoon, sa amin pong pag-alis sa lugar na ito, tunay nga na kami napagpala, tunay nga, Panginoon, na kami napalakas, tunay nga ng buhay namin ay hindi na magiging kagaya ng dati. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y nagagalak na katabi kita ngayon. Yung mga nasa likuran po ay pwede po kayo pumunta dito sa harapan. Meron po tayong mga bakanting upuan po dito. Praise the Lord. Tunay nga na napakabuti ng ating pong Panginoon na sa umagang ito tayo ay muli na Kanya pong idinako dito po sa Kanyang bahay panambahan upang tayo ay patuloy na magpuri, sumamba sa Kanya at higit sa lahat tayo ay patuloy na pagsaluhan ang Kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Sa oras na ito, nais ko po ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos na magmumula po sa aklat po ng Mateo, chapter 18, verse 19 to 20. Pero bago po tayo dumako sa talatang ito, nais ko lamang pong muling balikan yung ating pong pinag-aralan noong nakaraang linggo. Dahil nga po, gaya po ng lagi ko pong sinasabi po sa inyo, yung pinakatema po ng ating pong paglilingkod this year of 2024 ay yung tayo po ay sama-samang maglilingkod sa Diyos na nagkakaisa. That we will serve the Lord united. Amen? So, nung nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin the power of we, ang kapangyarihan ng naglilingkod sa Diyos na sama-sama. Dahil alam naman po natin na ang kayang gawin ng isa ay higit ang kayang gawin ng mas marami. No? So, sa oras na ito, nais ko pong ibahagi po sa inyo yung the power of praying together. Dahil po sa ating pong paglilingkod sa ministeryo ng ating pong Panginoon, napakahalaga po na maunawaan po natin na hindi lamang tayo ay maglilingkod na sama-sama na nagkakaisa, kundi isa sa mga ingredients ng isang matagumpay at matatag na iglesia ay walang iba kundi yung merong pong sama-samang pananalangin. Dahil po ang sama-samang pananalangin ay ito rin ang naging puhunan ng maraming mga mananampalataya nung unang panahon, especially the early Christian, no? Doon sa Book of Acts. Kaya nga po, nais ko pong ibahagi po sa inyo dahil meron pong malaking maitutulong ito sa ating pong pagpapatuloy na paglilingkod sa ating pong Panginoon dahil dito ay magsisimula yung paglago ng ating pong iglesia. In Matthew chapter 18, verse 19 to 20. Basahin ko po sa NIV translation. Sabi ganun, again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them. So ito po ay isang pagpapakita at pinapatunayan ng ating pong Panginoong Jesucristo yung kahalagahan ng dalawang tao na nag-a-agree sa kanilang panalangin at kung paano binigyan ng assurance ng ating pong Panginoon
na pag merong dalawa na nanalangin at nag-agree at anuman ang kanilang hilingin sa Diyos, ito ay mangyayari at magaganap at kanila itong makakamit. And then doon sa last verse, sabi ganoon, pag merong dalawa o higit sa dalawa na nagkatipon sa kanyang pangalan, ang ating pong Panginoon daw ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. So makikita po natin na pag merong pagtitipon at pag-fellowship ang bawat mananampalataya, sigurado na ang Diyos ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. Kaya nga po napakahalaga na sa ating pong paglilingkod bilang mga mananampalataya, huwag po tayong magsasawa na dumalo sa mga pagtitipon. Lalong-lalo na sa ating pong mga life groups, sa ating pong mga prayer meetings. Ito po ay napakahalaga na mga pagtitipon, hindi lamang para tayo magkumustahan sa bawat isa, not only to encourage one another, bagkos upang patuloy na maranasan natin yung presensya ng Diyos sa tuwing tayo po ay nagkasama-sama na dumudulog sa ating pong Panginoon. Sa buhay po natin, naranasan po natin kung paano kahalaga ang pagkakaisa. Alam niyo po, nung lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa, kailangan niya ang tulong at kailangan niya ang galaw at kilos ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. At ang disenyo ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay para tayo ay mamuhay na hindi mag-isa, kundi mamuhay na meron pong kasama. At alam naman po natin, nung nilalang ng Diyos si Adan, isa sa mga nakita at napansin ng ating pong Panginoon ay malungkot si Adan dahil siya po ay nag-iisa. Mantakin nyo sa loob ng hardin, lahat ng kanyang kasama ay puro mga hayop. Iba't ibang klase ng hayop ang kanyang kasama. So, mahirap ang buhay at kalalagayan ni Adan. Kaya nung makita ng Diyos na hindi mainam kay Adan na mag-isa, siya ay lumalang ng isang babae na kanyang makakasama at kanyang makakatuwang, at ito'y pinangalanan niyang Eva. So, dito po sa pangyayaring ito, dito nagsimula yung tinatawag na fellowship ng tao sa Diyos. Sabi po ng Biblia, araw-araw doon sa hardin, si Adan at si Eva, sila ay nakikipagdiig sa Diyos. Sila ay nagkakaroon ng tinatawag na fellowship with the Father in heaven. So, araw-araw, ito po yung ginagawa ni Adan at ni Eva. Meron po silang tinatawag na time with the Lord. So, kung atin pong ista-translate sa ating pong Panginoon, they spent time in prayer with the Lord. So, napakalaga po na magkaroon po tayo ng ganitong klaseng oras sa ating pong mga buhay sa ating pong Panginoon. So, ganito kahalaga kung bakit araw-araw si Adan at si Eva ay merong oras sa pakikipag-usap sa ating pong Panginoon. Sa buhay natin, alam natin na hindi madali ang mag-isa. Lalo-lalo na pag ikaw ay nananalangin, yes, may mga panahon na pag tayo ay nanalangin na mag-isa, may mga panahon naman na sinasagot ng Diyos ang ating pong mga panalangin. Wala pong question po dyan. Dahil may mga panahon sa buhay natin na tayo nanalangin, sinagot ng Diyos ang ating pong panalangin. Pero mas mainam na pag tayo ay nanalangin ay meron po tayong kasama. Merong isang tao na kasama natin na nag-agree sa anumang mga panalangin na ating pong idinudulog sa ating pong Panginoon. Dahil there is joy and there is power sa tinatawag na corporate prayer. In Acts chapter 1 verse 14, makikita po natin dito kung paano ipinakita ng mga mananampalataya nung unang panahon. Especially doong mga panahon
na sila ay dumaranas ng matinding persecution sa kanilang pagsunod sa ating pong Panginoon. Dahil sa kanilang pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo, nasubok ang kanilang pananampalataya. Maraming mga pinagdaanan ang mga early Christians noong mga panahon na iyon. No? Grabing persecution ang kanilang pinagdaanan. Marami sa kanila hinuhuli, ikinukulong. Marami sa kanila pinapahirapan at yung iba ay pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Pero yung faith nila sa Diyos ay hindi nagbago. At dahil sa persecutions at dahil sa mga trials na kanilang pinagdaraanan, merong isang bagay na lalong sumidhi sa buhay nila bilang isang mananampalataya. Na yun ay hindi mawawala. Yun ay lalong tumibay at nag-apoy na kailangan nilang gawin dahil alam nila ito ay makakatulong sa kanilang paglilingkod at pagsunod sa ating pong Panginoon. Yung tinatawag na constant praying together. Yung lagi po silang nananalangin, no, na sama-sama. That's why in Acts chapter 1 verse 14, sabi po dito, they all join together constantly in prayer. Yung dalas ng kanilang pagsasama-sama ay hindi nila inilalaan sa tsismisan. Yung dalas ng kanilang pagsama-sama ay hindi nila inilalaan na sila ay nagliliwaliw kung ano-ano yung kanilang pinagkakaabalan. But the Word of God says, they all join together constantly in prayer. So, that every time they join together, they come together, hindi lamang sila ay nagkakaroon ng tinatawag na fellowship, but they pray together constantly. Madalas, lagi na sila ay nananalangin na magkakasama. Sabi nga, they all join together constantly in prayer along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. So makikita po natin dito yung nagiging daan para itong mga taong ito na sila ay sama-samang mananalangin lagi-lagi ay walang iba kundi si Maria na ina ni Jesus, 10 ng kanyang mga kapatid. Bakit ganito na lamang yung kasidhi nung pagnanasa ni Maria at ng kanyang mga anak at 10 ng mga mananampalataya na kanilang kasama noong mga panahon na yon, na sila ay laging sama-samang nananalangin sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, noong mga panahon na yon, ito yung time na si Jesus ay hindi na po nila kasama. Ito yung time na si Jesus ay umakyat na sa Ama. Pero merong pangako itong si Jesus sa mga alagad at sa mga mananampalataya, no, nung siya ay umakyat sa Ama. Ang kanyang pangako, hintayin nila ang pagbaba ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. So, habang hinihintay nila yung kaganapan ng pangako ni Jesus, yung pagbaba ng banal na Espiritu ng Diyos, no, walang ginagawa itong mga mananampalataya, itong mga alagad ni Jesus, 10 ng kanyang inang si Maria at ng kanyang mga kapatid, na sila ay manalangin. No? Kaya nga po tawag doon, tinawag yung isa sa mga room na kung saan sila sama-samang nagtitipon-tipon at nanalangin, yung tinatawag nilang upper room. At doon nga nangyari, no, na doon bumaba yung kapangyarihan ng Diyos sa bawat isang nandoon sa upper room na yon, nakasama nilang nananalangin, no, together. At isa pang dahilan kung bakit gano'n ang kanilang kasidhi na sama-samang manalangin, dahil
ito ang naging lifestyle ni Jesus. Nung si Jesus ay kasama pa nila, walang araw na hindi naglaan si Jesus ng oras at panahon na siya ay pupunta doon sa malayo sa mga tao at siya'y nakikipagniig, siya'y nakikipag-usap at siya'y nananalangin sa Ama. So yun yung buhay ni Jesus. At ito'y kitang-kita ng mga alagad at lahat ng sumusunod kay Jesus. So, dahil sa nakikita nila kung gaano ka-epektibo sa buhay ni Jesus yung kanyang paglalaan ng oras sa pananalangin, nagkaroon sa kanila ng encouragement na sila rin ay patuloy na maglaan ng oras sa kanilang pakikipagniig at pananalangin sa Ama o sa Diyos. No? So, yun po yung dahilan. Kaya, they constantly join together in prayer. No? And then, pangalawa, na makikita po natin dito, not only constantly praying together, but corporate prayer brings miracle and breakthroughs. In Acts chapter 12, beginning verse 5, sabi dito, in verse 5, so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Habang si Pedro daw ay nasa kulungan, ano ang ginagawa ng mga mananampalataya nung mga panahon na iyon? Sabi ganoon, they earnestly praying together unto the Lord. Kasi dahil po sa pangangaral ni Pedro ng salita ng Diyos, nabulabog ang buong lugar kung saan nangangaral itong si Pedro ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil alam niyo naman po, si Pedro, nung kasama niya si Jesus, meron siyang ugali na masyado siyang agresibo, pero nung si Jesus ay hinuli na at pinahirapan na si Jesus, 3 beses niyang itinatwa ang ating pong Panginoon. At ilang beses din na bumalik sa dating buhay itong si Pedro. No? Ilang beses siyang bumalik sa kanyang pangingisda at tinalukuran ang kanyang pagkatawag bilang lingkod ng ating pong Panginoon. Pero tingnan niyo po, dahil kasama si Pedro doon sa naghihintay sa pangako ng Panginoon doon sa upper room, nung siya ay mababaan ng kapangyarihan ng Diyos, ang unang naging epekto sa buhay ni Pedro ay siya ay pumunta sa lansangan at ipinangaral ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng ating pong Panginoon. At alam niyo po, sa isang pangangaral lamang ni Pedro, sabi po ng Biblia, 3,000 ang tumanggap sa ating Panginoon at nagsuko ng buhay sa Diyos. Ito si Pedro. No? At dahil sa sobrang on fire niya, sobrang init niya sa paglilingkod sa Diyos, sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon, grabe yung uproar, grabe yung naibigay niyang chaos sa buong lugar dahil maraming mga tao na dati walang pagkakilala sa Diyos ay naniwala at sumunod sa kanila. At dahil sa bagay na yon, nagalit yung mga nasa gobyerno, nagalit yung mga reliyosong mga tao. At siya'y hinuli at siya'y ikinulong. At habang siya'y nandun sa kulungan, sabi po ng Biblia, walang mang lumabas sa bibig ni Pedro na siya ay nagalit at nagreklamo. Kundi siya rin ay patuloy na nananalangin sa Diyos. Pero habang siya nandoon sa loob ng kulungan,
merong isang grupo ng mga mananampalataya na wala ring tigil at wala ring sawang sama-samang dumudulog at nananalangin sa ating pong Panginoon. Amen? At ito po ang nangyari. So while Peter was kept in prison, but the church, pag pinag-uusapan yung tinatawag na the church, it composed of many believers. Amen? Hindi lamang isang mananampalataya, kundi maraming mananampalataya. No? They were earnestly praying to God for him. At dahil merong isang grupo ng mga mananampalataya na matinding nananalangin sa Kanya, sabi po ng Biblia, sa mga sumunod na talata, nagkaroon ng kakaibang pagkilos doon sa kulungan. At alam niyo po, yung pintuan ng kulungan ni Pedro ay biglang nabuksan. At walang kahirap-hirap na itong si Pedro ay nakalabas ng kulungan at naglakad palayo doon sa kulungan. Yun yung ginawa ng Panginoon. At yun yung kapangyarihan ng sama-samang pananalangin. That's why when we pray together, it brings miracle and breakthroughs. In verse 12, ng Acts chapter 12, verse 12, sabi nga nun, when this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Nung nakalabas na po si Pedro, ang una niyang pinuntahan ay yung mga kakilala niyang mga mananampalataya. At ang bahay na kanyang napuntahan, sabi po ng Biblia, ay ang bahay ni Maria na ina ni Jesus. At kung saan, doon din ay nakatira si John at si Mark. At yung mga tao daw doon, sabing ganoon, where people had gathered and were praying. Ano raw ginagawa ng mga tao doon na nandoon sa loob ng tahanan? Sila ay nananalangin. Yun ay isang pagpapakita na pag merong sama-samang pananalangin, yung hindi kayang gawin ng tao ay nagkakaroon ng himala. Amen po ba? Yung sa tingin ng tao ay mahirap, nung panahon na sa tingin mo ay walang ka-breakthrough, pero pag merong pagsama-sama ng mga mananampalataya sa pananalangin, ay magkakaroon ng tinatawag na breakthroughs upon breakthroughs. Magbubukas at magbubukas ng pintuan ng ating Panginoon upang maranasan natin ang pagdaloy ng Kanyang kapangyarihan sa ating pong buhay. Ang pagdaloy ng himala ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, I encourage everybody na nandito po at maging sa mga kasamahan po natin na nanonood sa online. Huwag nating hayaan na masanay tayo na tayo lang yung nananalangin mag-isa. Yes, sinasagot at sumasagot ang Diyos sa panalangin kahit ikaw ay nag-iisa. Pero dapat nating malaman kung ano rin ang pwedeng mangyari pag meron tayong ibang kasamang mga mananampalataya na nananalangin at dumudulog sa ating pong Panginoon. Amen? Dahil yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus, if the two agree in His name, ano man daw ang kanilang hilingin, ito'y Kanyang ipagkakaloob. So, ang nakita po ni Pedro ay yung mga mananampalataya sa loob ng tahanang yun na sama-samang nananalangin.
Alam niyo po, bago tayo magkaroon ng ganitong pasilidad, bago tayo magkaroon ng sariling lupa para sa ating pong church, kami po ay iilan pa lamang diyan sa kabila, diyan sa compound nila Brother Ando de Guzman. At noong mga panahon na yon, may mga panahon na kaming mga nauna sa ating pong gawain, may mga panahon na kami sama-samang nananalangin at aming pinagpipray sa Diyos na pagkalooban tayo ng lupa. At isa sa mga lupa na talagang idinudulog namin sa Panginoon noong mga panahon na yon ay itong lupa na nandito. At kung inyo pong titignan sa mga nakakaalam ng itsura ng lupang ito, hindi mo pag-iinteresan. Maraming kawayan dyan sa gilid, ito'y malalim, naabutan ko pa nga na dyan lang sa likod, pag ikaw ay namingwit, makakahuli ka na ng isda. Pero tignan niyo po, dahil sa sama-samang pananalangin, ang Diyos ay kumilos. Biglang yung may-ari nung lupang ito ay nagkaroon ng pagnanasa na ibenta. Dahil nagkakaroon sila ng problema dahil yung kanilang tinitirhan sa kabanatuan, sasarahan na yung kanilang right of way at wala na silang magiging daan. Kaya kailangan na nilang lumipat ng kanilang tirahan sa isang subdivision. Kailangan na nilang maibenta itong lupang ito para meron po silang pandagdag sa kanilang pambili. Ang Diyos ay gumagawa ng kapamaraanan. Ang Diyos ay nagbukas ng pintuan. Bakit? Kasi merong mga mananampalataya na sama-samang nananalangin, humihingi ng pabor sa Diyos, humihingi ng breakthroughs. Amen po ba? At iyon ay grinad ng ating pong Panginoon. Nagkaroon ng lupa. Wala pang building. Pero dumating pa rin yung panahon na muling sama-samang nanalangin ang bawat mananampalataya. Alam niyo po yun, yung mga kasama po namin na nagsimula sa church na ito. Nanalangin po tayo. Ang plano lamang natin noon ay temporary building lamang. Ilang patong na hollow blocks at sa wali ang dingding, mabubungan at meron na tayong bahay pa ng bahay. Pero ang Diyos ay napakabuti. Biglang gumawa ng himala muli ang ating pong Panginoon. May ginamit na tao ang ating pong Panginoon. At tayo ngayon ay nagkaroon ng isang konkretong worship building. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Bakit? Bunga ng sama-samang pananalangin. May mga panalangin tayo na minsan hindi natin makita ang katuparan at kasagutan ng ating pong mga panalangin. Pero yung sa tingin natin napakahirap at napaka-imposible na mabigyan ng katuparan at mabigyan ng solusyon. Pero pag merong sama-samang pananalangin ang bawat mananampalataya at nag-agree sa isang hangarin na idinudulog sa ating Panginoon. Kapatid, yung imposible sa tao ay laging posible sa Diyos. Ang mahirap sa tao ay laging madali sa ating Panginoon. Amen? Ang pintuan na sarado sa paningin ng tao sa Diyos ay magbubukas. Dahil merong mga mananampalataya na handang sama-samang mananalangin sa ating pong Panginoon. Ulitin ko ulit. Yung sinabi po ng Matthew chapter 18 verse 19 to 20. Sabi ganun again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them. Ang sarap na pag tayo ay sama-samang nanalangin, alam natin na nandoon sa ating kalagitnaan ang ating pong Panginoon. Amen?
Ang sarap ang pakiramdam na pag tayo sama-samang dumudulog at humihingi ng anumang kilos at galaw ng Diyos sa anumang bagay na ating ilalapit sa Panginoon, ang sarap ang pakiramdam na meron tayong kasiguraduhan na hindi tayo pahihindihan ng Diyos dahil yun ang sinabi ng ating pong Panginoon. Amen? Meron pong sinabi si Charles Spurgeon. Sabi niya, kung nais daw makita ng bawat iglesia na maging matagumpay ang kanilang buhay, pananampalataya at ang church na kanilang kinabibilangan at kanilang pinangungunahan. Sabi ni Charles Spurgeon, a prayerful church is a powerful church. Subok po na ito. At proven po na yung mga simbahan, yung bawat ministry at bawat churches na merong strong prayer program, matindi ang kilos at galaw ng ating pong Panginoon. Dahil tuwing ang mga mananampalataya ay sama-samang nananalangin sa Diyos, kanilang ini-invite ang pagdaloy at pagbaba ng presensya ng Diyos, hindi lamang sa kanila pong buhay, kundi sa iglesia na kanilang kinabibilangan. Kaya nga, challenge ko po ang bawat isa na maglaan po tayo ng oras sa pananalangin. Pag ang ating pong church ay nag-invite po sa atin na tayo ay sumuporta sa ating pong prayer meeting, paglaanan po natin. Pag yung church po natin ay nag-invite sa ating pong dawn watch at once a month lamang po yung dawn watch po natin, paglaanan po natin ng oras. Dahil napakainam na pagmasdan pag ang bawat mananampalataya ay nagsama-sama na nananalangin sa ating pong Panginoon. Because there is power in corporate prayer. Sa ating pong pamilya, gusto ba natin makakita at makaranas ng breakthroughs upon breakthroughs? Gusto ba natin makita yung kilos at galaw, yung matinding kilos at galaw ng Diyos sa loob ng ating pong pamilya? Baka wala na pong sama-samang pananalangin ng bawat miyembro ng pamilya. Nung una pa lang na tayo ay mga baguhan pa lamang na mananampalataya, nandoon yung init po natin na tinatawag natin yung bawat miyembro ng ating pamilya na tayo nananalangin na sama-sama. Pero habang tumatagal yung buhay po natin bilang mananampalataya, unti-unti nawawala yung mga bagay. Kanya-kanya na tayo. Yes, hindi po masama na meron po tayong mga personal na pananalangin at personal na pakikipagniig sa Diyos. Pero wag nating kakaligtaan na meron din pong kayang gawin at meron ding milagrong mangyayari o himalang mangyayari pag meron pong pagsama-sama ng mga mananampalataya na nananalangin at dumudulog sa ating pong Panginoon. Meron nga tayong laging naririnig noong unang panahon pa. The family that prays together stays together. Kaya nga, makikita po natin ang epekto nito sa isang pamilya. Pag ang buong pamilya mula kay tatay, kay nanay, sa mga anak, merong oras na sama-samang nananalangin, yung tinatawag na altar. Meron silang oras na tinatawag na altar nila sa ating pong Panginoon. At sila'y sama-samang dumudulog sa Diyos, sama-samang nananalangin sa ating Panginoon. Yung pamilya na yun ay magiging matibay, magiging matatag. Hindi ko sinasabi na wala ng pagsubok at problema na pagdaraanan,
Pero dahil sila ay sama-samang nananalangin sa Diyos, kahit sa gitna ng pagsubok, sila ay magiging matatag. Sa gitna ng mga problema na kanilang pagdaraanan ng kanilang pamilya, sila ay magiging matatag. Bakit? Kasi iisa ang kanilang pangunawa na merong isang Diyos na handang tumulong sa kanila, na merong isang Diyos na hindi sila pababayaan, na merong isang Diyos na nangako that they will never leave them nor forsake them. So yun po yung panghawakan ng bawat pamilya, yung pangako ng Diyos. Kaya nakakaya nila na sila sama-samang nananalangin sa ating Panginoon. Kaya ini-encourage ko po bawat isa, habang napapakinggan po natin ang mensahe ito, hindi lamang kayo kundi pati ako, kailangan po natin gawin ito sa ating po mga pamilya. Kailangan na panahon na tayo sama-sama mula sa tatay, kay nanay, sa mga anak, kasama nyo sa tahanan si Apo. Kailangan natin sama-samang mananalangin. Maglaan tayo ng oras sa pananalangin. Dahil malaki ang nagagawa ng sama-samang pananalangin. Amen? In 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Sabi po dito, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Dito pinapakita muli ng banal na kasulatan na pag tayo daw ay sama-samang dumudulog, lumalapit sa ating pong Panginoon. Ano man daw ang ating hilingin, ano man daw ang ating tawag doon, ipanalangin at idulog sa Diyos. Ayon sa Kanyang kalooban, lahat ng ating mga panalangin, ito ay pakikinggan ng ating Panginoon. God will hear us. And then, ito pa maganda. And whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Sa bawat dudulog at mananalangin, dapat alam natin kung kanino tayo lalapit at kaninong pangalan natin hihingin ang anumang bagay na nais po natin sa ating pong Panginoon. At kanino pong pangalan? Nawala na dito na lumalapit sa Diyos na nananalangin na pag siya'y humingi, binabanggit niya pa ang pangalan ni Maria sa kanyang panalangin. Wala po tayong makikita sa Biblia na pag tayo ay nanalangin, kailangan nating hingin ang anumang bagay at ang ating pong panalangin ay kailangan nating idulog kay Maria. Wala po. Kundi dapat ang panalangin natin ay sa iisang pangalan lamang natin idudulog at sa iisang pangalan lamang natin hihingin ang lahat ng ating pong pangalan, ang lahat ng ating pong panalangin. Kanino po? Sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Only in the name of Jesus. Kasi maging si Maria, kinonsider niya at inamin niya, na ang kinikilala niyang Diyos ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. Tayo po, sa ating paglapit at sa ating pong pananalangin sa ating pong Panginoon, wala po tayong ibang lalapitan at wala po tayong ibang pangalan na gagamitin sa bawat panalangin na ating sasambitin, kundi pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Dahil walang ibang tagapamagitan kundi
ang ating pong Panginoong Hesus lamang. Walang ibang mediator, kundi ang ating pong Panginoon. Dahil walang ibang pangalan na isinulat sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Hesus lamang. So, sa lahat ng ating pong panalangin, dapat ito'y hilingin natin, hindi lamang dahil ito'y kalooban ng ating Panginoon, not only because this is the will of God, bagkus sa lahat ng ating pong panalangin, ito'y hingin po natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko ano sabi po ng Biblia. No? If the two on earth agree about anything they ask for, in my name. Sa ibang translation nga, sabi, surely it will be given to them. Ito daw ipagkakaloob sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Pag ito hiningin natin sa pangalan ng ating pong Panginoon. Sa ating pong paglilingkod, sa ating pong sama-samang paglilingkod sa ating pong Panginoon, hindi lamang tayo excited na sumama sa mga gawain, excited na pumunta sa mga outreaches, kundi dapat maging excited din tayo na tayo ay sama-samang dudulog, mananalangin sa ating pong Panginoon. So I encourage everyone na tuwing araw po ng Biyernes, alas 4 po ng hapon, meron po tayong prayer meeting dito po sa ating pong church. Lagi po bukas po yan. Pumunta po kuya dito, madadatnan niyo po yung ating po mga ibang mga kapatiran at tayo sama-samang mananalangin sa ating po Panginoon. No? Huwag nating baliwalain yung sama-samang pananalangin. Once a month, every first Saturday of the month, 5 o'clock in the morning, no, yung ating pong dawn watch. Isang beses, isang buwan lang po yan, paglaanan po natin ang oras. Sama-sama tayong mananalangin. Ano? At makikita nyo po ang magiging resulta niyan sa inyong pong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong negosyo, sa lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa ating pong magbubuhay, maging sa ating pong ministry. Sama-sama po tayong mananalangin. Hindi lamang tayo sama-samang maglilingkod sa Diyos, kundi sama-sama po tayong mananalangin sa ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Sige po, tayo po tumayo at tayo po ay dumulog sa Diyos. Tayo po ay manalangin. At sa ating pong paglapit sa ating Panginoon, sa ating pong mga isipan, sa ating pong mga puso, kailangan tayo po ay nagkakaisa. At sa umagang ito, ating pong i-exercise yung ating pong napag-aralan. Tayo ngayon ay dudulog sa Diyos. Tayo ngayon ay mananalangin sa ating pong Panginoon na sama-sama. At sa ating pong pagdulog, wala po tayong ibang lalapitan kundi ang ating pong Panginoong Diyos. At lahat ng ating pong idudulog na panalangin, ito'y idudulog natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Alam ko po ng bawat isa ay meron pong mga panalangin. Meron po kayo mga inaasahan at ninanasa sa inyong mga puso na nais niyo pong gawin ng Diyos sa inyong pong mga buhay. Kaya sa oras na ito, kapatid, siguro mas maganda hawakan mo ang kamay ng iyong katabi. Tanda na tayo ay nagkakaisa na dumudulog sa ating pong Panginoon. Gaya ng salita ng Diyos na ating pong pinagsaluhan nung si Pedro ay nandoon sa loob ng kulungan. Walang ibang ginawa
ang mga mananampalataya, kundi sila ay magkatipon-tipon sa isang lugar o sa isang bahay para sila ay sama-samang mananalangin. At nakita po natin ang naging epekto. Naghimala ang Diyos, kumilos ang ating Panginoon. Hindi ginamitan ng susi, pero yung pintuan ng kulungan ay nabuksan. Hallelujah! Ano ba yung mga matagal mo nang ipinapanalangin sa Diyos na hindi mabuksan-buksan at hindi mo makita at hindi mo maranasan yung breakthrough sa pan-breakthroughs na sa tingin mo ay para bagang merong hadlang, merong dahilan kung bakit hindi pa sinasagot ang iyong panalangin. Kapatid, sa umagang ito, maniwala ka, manampalataya ka. Dahil sinabi ng salita ng Diyos, pag tayo ay sama-samang dumudulog as we approach God and ask anything according to His will, and if we agree in our prayer in the name of Jesus, ang Diyos ay kikilos. Ang Diyos ay gagalaw. Ang Diyos ay maghihimala. Ipaparanas niya ang kasagutan ng matagal mo ng panalangin. Hallelujah! Sige, hawakan mo ang kamay ng iyong katabi at sama-sama tayong dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah! Ano man yung panalangin mo, kapatid, sambitin mo sa ating Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos ay nandito ngayon sa ating kalagitnaan. Kanyang napapakinggan ang iyong mga panalangin. Sige, sambitin mo ang iyong panalangin sa Diyos. At mamaya, seselyuhan natin na sama-sama sa ating Panginoon. Hallelujah! O Rababa Yende, Shikanda Rababa Yende, O Robo Yende, Sikarada Yende. Hallelujah! Oh, we bless your name, Father God. Lord, kami ay lumalapit sa iyo sa mga oras na ito. Dumudulog, Panginoon, sama-samang dumudulog sa iyo. Iisa ang layunin namin, Panginoon, kundi mabigyan ng kapurihan ang iyong dakilang pangalan. Iisa lamang ang dahilan ng aming pong paglapit sa iyo, Panginoon, sa aming pong pananalangin. Iisa lamang pangalan ng aming daladala, kundi ang pangalan lamang ng Hari ng mga Hari at ang Diyos ng mga Diyos, walang iba, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa oras na ito po, Panginoon, alam mo, O Diyos, ang pinagdaraanan ng iyong mga anak. Alam mo, Panginoon, ang desire ng kanilang mga puso. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. Sa oras na ito po, Panginoon, anuman ang nagiging hadlang sa kanilang mga panalangin at hindi nila makamit, Panginoon, ang kasagutan ng kanilang mga panalangin. Sa oras na ito, Diyos, aming sinisira, aming winawasak ang anumang hadlang na ito in the name of Jesus. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito po, Panginoon, aming idinudulog sa iyo ang bawat miyembro ng aming pong pamilya. Lalo-lalo na po, Panginoon, yung wala mang pagkakilala sa iyo. Ama, sa pangalan ni Jesus, sama-sama po namin silang idinudulog sa iyo. Katagpuin mo ang bawat isang miyembro ng aming pamilya na wala mang pagkakilala sa iyo. Katagpuin mo sila, Panginoon. Ayusin mo ang kanilang buhay. Pakialaman mo ang kanilang buhay. Maranasan kanila, Panginoon. Igawan mo ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ama, sa pangalan ni Jesus, yung mga miyembro ng aming pamilya, Panginoon, na dati kasama namin, pero sila'y nalalamig, sila'y pinanghinaan, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Sa oras na ito, O Diyos, dalangin po namin na iuunat mo ang iyong pong mapagpalang mga kamay. Restore them, Father God. Lord, we release restoration, Lord. Oh God, for their faith in you.
Restoration, Lord, in their service unto you, Father God. Hallelujah. Oh, Rabababayende. Shikandara Babababayanda. Oh, Roboboboyende. Sikarababayende. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, amin ding itinudulog sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming pong hanap buhay. Lord, ito man ay tindahan. Ito man, Panginoon, ay sa bukid. Lord, mga alagang mga hayop. Panginoon, ano mga hanap buhay, negosyo ang ipinagkatiwala mo po sa amin. Ama, amin pong idinudulog sa iyo ang mga bagay na ito. Lord, dalangin po namin ang iyong pong pabor. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong pong pagkilos at paggalaw. Dalangin namin, Panginoon, na mag-prosper ang bawat hanap buhay at negosyo na pinagkatiwala mo sa amin. Dalangin namin ang iyong pong pag-iingat. Sinasawatan namin ang anumang plano ng devourer sa aming pong mga hanap buhay, sa aming mga negosyo, Panginoon, in the name of Jesus. Winawasak namin, sinisira namin anumang pagkalugi, anumang pagkabankrupt, Panginoon, in the name of Jesus. Dalangin namin na ipadali mo ang iyong pong pabor, ang iyong kapangyarihan. Dalangin namin, O Diyos, na lahat ng aming mga negosyo ay kumita, Father God. Lahat ng aming mga pananim ito'y maging maayos. Lord, maging mabunga, Father God, in the name of Jesus. Sa lahat ng mga alaga namin mga hayop, dalangin namin ang iyong pag-iingat. Malulusog at malalakas na pangatawan ng lahat ng mga alaga namin mga hayop, in the name of Jesus. Yung trabaho na meron na ang bawat isa sa amin, Father God, Lord, sa opisina man o anumang klase ng trabaho meron po kami, in the name of Jesus. Aming dalangin, O Diyos, una sa lahat ang iyong pong proteksyon. Anumang gawa ng tao ay aming sinisira at winawasak sa pangalan ni Jesus. Walang anumang balakin na masama ang makakapanaig sa bawat trabaho na ipinagkatiwala mo sa iyong mga anak. We pray for you divine covering and protection, O God, in the name of Jesus. We break the power of the devourer, O God, in Jesus' name. Sa oras na ito po, Panginoon, dalangin po namin ang pabor. Lord, sa mga nag-aspire ng promotion, Lord, I pray and I declare promotion, Father God, sa kanilang mga trabaho, Lord, in the name of Jesus. Lord, sa mga nag-aspire ng increase ng kanilang mga sweldo, Lord, in the name of Jesus, I release your favor, O God, in Jesus' name. Oh, Rabababayane. Shikandara bababayandara bobosuko. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, sa oras ng ito po, Father God, aming patuloy na idinudulog sa iyo, Panginoon. Ama, ang lahat ng gawain ng iglesia nito, Diyos. Lord, dalangin po namin ang iyong pong pagkilos at paggalaw. Dalangin po namin ang iyong pong provisyon. Lord, yung aming pong mga life group sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga barangay, dalangin po namin ang paglago. Dalangin po namin ang iyong pong pagkilos. Lord, sa lahat ng aming mga kapatiran, Father God, na pinanghinaan ng loob, nalulupaypay sa kanilang pananampalataya. Lord, palakasin mo sila. Lord, I pray and I declare restoration, Lord, sa bawat isa, Father God, in the name of Jesus. Lord, tinatas din po namin ang aming pong bansa. Patuloy na pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Ingatan mo ito at lukuban mo ng iyong kapangyarihan. Dalangin po namin ang paglago ng aming ekonomiya. In Jesus, at pagbaba ng mga bilihin. Dalangin din po namin ang pagkilos mo sa aming pong presidente at sa lahat ng namumuno sa amin, Panginoon. Karunungan ang igawad mo po sa kanila. Ingatan mo sila, O Diyos. Lord, tinatas din po namin ang aming pong probinsya. Lord, pagpalain mo ang aming pong probinsya. Dalangin po namin ang aming gobernador at ang kanyang buong sambayanan. Lord, ingatan mo ang aming pong gobernador. Ingatan mo ang bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Lord, karunungan ang igawad mo sa aming pong gobernador, sa aming pong bayan, O Diyos. Amin pong idinudulog sa iyo ang aming pong bayan. Alam mo ang tunay na kalalagayan ng aming pong bayan. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pong pagkilos at paggalaw. Dalangin po namin ang iyong kapangyarihan. Dalangin po namin, O Diyos, O God, ang iyong kahabagan. Mahabag ka sa aming pong bayan, O Diyos. Sa lahat ng aming pong mga leader, Ama, kahabagan mo sila. Katagpuin mo sila, Father God. Dalangin po namin, O Diyos, O God, mag-raise up ka, Father God, ng mga young leaders, Lord, na patuloy na maglilingkod sa iyo at maglilingkod sa aming bayan, maglilingkod na merong pagkatakot sa iyo. O God, pagpalain mo po ang aming pong bayan, Panginoon.
in the name of Jesus. Ama, sa lahat ng mga namumuno, dalangin po namin ang pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Katagpuin mo sila, O Diyos. Ayusin mo ang kanilang mga puso at kaisipan, O God, in Jesus' name. Sa oras ng ito, Father God, namin pong itinataas ang iyong gawain sa araw po ng bukas. Ang sama-samang pagtitipon ng iyong mga anak sa Nueva Ecija Coliseum. Lord, yung ika-4 na taong anibersaryo ng Nueva Ecija Prayer Warriors, kung saan magsama-sama ang bawat mananampalataya, bawat lingkod mo, pastors and leaders, maging ang mga leader ng aming pong probinsya. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pong pagkilos. Dalangin namin ang kayusan. Dalangin namin, Panginoon, ang paggalaw at pagdaloy ng iyong kapangyarihan sa 4 na sulok ng Coliseum. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang maayos na supply ng kuryente. Walang anumang mangyayaring abirya, Panginoon. Lord, madalangin po namin ang kaayusan mula sa traffic, mula sa labas ng Coliseum hanggang sa loob, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang speaker sa araw po ng bukas, Father God. Lord, ang amin pong ama sa pananampalataya, si Pastor Raymond Moy. Amin po siyang sama-samang idinudulog sa iyo. Una sa lahat, ingatan mo siya at ang kanyang mga kasama sa kanilang pagpunta rito, O Diyos, sa bansang Pilipinas. Dalangin po namin ang paglukob ng iyong kapangyarihan at iyong banal na dugo, na sila'y makarating na matiwasay. Dalangin po namin ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan sa iyong lingkod na ito, O God. Dalangin po namin na gamitin mo siya sa kanyang pagtayo at pangangaral na iyong salita. Hayaan mo po, Panginoon, na mga salita mo ang mamutawi sa kanyang mga lagi. Dumhaloy ang iyong kapangyarihan. Lord, in the name of Jesus, hayaan mo po, Panginoon, O God, na matanggap ng bawat isa ang mga panibagong kapahayagan na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng lingkod mong ito. Lord, in the name of Jesus, dalangin din po namin na sa araw po ng Martes, ang leadership and pastors and leaders seminar, Father God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pong patuloy na pagkilos. Lord, i-anoint mo si Pastor Raymond, gamitin mo siya sa buhay, Panginoon, ng bawat lingkod mo at bawat manggagawa mo, maging sa buhay ng aming pong gobernador. Dalangin po namin, O God, ang iyong pong pagkilos at paggalaw. Lord, i-anoint mo ang lingkod mong ito. Dalangin po namin, O Diyos, ang maayos at matagumpay na gawain sa araw po ng bukas at sa araw po ng Martes. Lord, sa oras na ito, sa lahat ng iyong mga anak na nandito, alam mo ang laman ng kanilang puso at isipan. Alam mo ang kanilang pangangailangan. Alam mo, Panginoon, yung desire ng kanilang puso. Ama, sa oras na ito, Lord, muli kami lumalapit sa iyo. Aming idinudulog ang lahat ng ito, Diyos. Igawad mo ang katuparan ng desire ng kanilang mga puso. Ang laman ng kanilang isipan at puso. Ano man ang kanilang mga panalangin. Lord, ang lahat ng ito, Diyos, ay aming hinihingi sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kaya, Ama, minsan pa, Panginoon, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagdakila sa pangalan lamang na iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Papuri kaya kanino?
lamang sa'yo, O